Ito yung movie ni Catherine at saka ni Dali De Leon. Tatanong lang po. I don't care. Ako naman ngayon ang I don't care. Wala na, na-post naman na marami nang nakakita. Ang That's next bad. Yan, correct. Anong latest, Marites? Wait a minute. Good morning. Good afternoon. Kami ka ng kaping mainit. Good evening. Good morning. Narito naman pong Team Legit, Team Muring, Team Beshi, Team Royales. Ako po ang inyong lingkod, Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyong lingkod, ang inyong Metabol Professor Ambet Napos. Ako naman po ang nag-iisang Beshi Wap Marites. Ako po si Jaiho. And welcome to Marites University! Ay, sarap, energy. diba? Energy, diba? Thank you nga pala sa mga nanood sa atin ng live last Tuesday. Correct. Next week, live na naman ulit kami. At Tuesday night. Ang sarap, no? Maraming salamat mga subscribers, lalo yung mga taga-abroad. Yes. Ang daming mga taga-abroad. Hanggang Netherlands. Diba? Diba? Kakatawa. Anyway, ito na po mga Marites sa isang linggong chismis. Unahin na natin ng ating unbettable. Anong latest dyan? Ayan na nga, si David Licauco. Okay. Yeah. Ang favorite mo. Favorite ko din yan, no? Ikaw It's talaga. not my favorite. Oh. Wow. Isa pala. Grabe naman, ang asim mo. Alam mo, dapat meron ka ng mga merchandise dito, Jun. Yung mga, I hate violence. He's I am not my interested. favorite. Diba? Next. Yes, sige na. Tsaka yung next. Saka yung hindi ko siya kilala, no? Hindi. Ayun na nga, si Kasi unbettable. si David, according to his manager, tuloy na si Arnold Vigafria, may mga offer ang may mga Chinese producers na nakaspat sa kanya at kinukonsider siya na magbida hindi lang sa movie Chinese movie, pati sa Chinese series. May Chinese series, naalala ko tuloy dahil sa'yo. Diba? Regents, All TV, 8 to 9 everyday. So yan, si David Licauco. So ang dami naman siyempre pumupuri, ang daming nagsasabi na kaya Marami mo yan. ba? Oo, isa Okay. na ako doon, na-carry mo yan. Pero may pakiusap. Siguro ito yung mga katropa ni Dinju na sabi, sana naman mag-level up yung acting. Sana naman sumabay naman yung galing niya sa ganito. Hindi naman yung puro pa-cute lang. Yun ang sinasabi nung iba naman. Agree din naman ako dyan. Para din naman yung kay David. Diba? So congratulations. Pag natuloy yan, malaking porsyento ng audience sa mga Chinese, mga kaibigan natin mga Chinese. Oh, yes, Oy, yes. pwede ko idugtong dito. Nakita ko kasi pinapakita na ng GMA ang trailer. Nang maging sino ka ba? Teaser, in a way, nang maging sino ka man. Yes. Ino muna Parang ako, promising. Diba? Kasi ang dami na nag-aabang because of their Maria Clara at Ibarra na. Yung Talaga Barda naman. tandem. Oo. Barbie, David. Mukhang another Barbie's hit na naman. Totoo. Barbie talaga eh. Si Barbie talaga Yun. yun, di ba? Ako Sama mo si David? additional. Ha? Si David is Barbie lang ako, no? Ay, ito additional sa akin. Alam mo, tinitingnan ko si David at kinikwento ni Papa Ambet yung Chinese series or tsaka movies. Parang sobrang natutuwa ako. He waited for this kasi talaga. I remember, matagal na, nagsisimula pa lang siya. Lagi kami lumalabas-labas. Ay, malabas ka. Ah? May mga friends kaming mga kasama. Oo. Hindi ko na mapangalanan Isa kasi kaklaruhin mo kasi. may mga friends kaming kasama. Totoo. Okay. Tapos, parang ramdam na gustong-gusto talaga niya. Parang na mag-artista. Talagang he tried pa muna noon sa ABS-CBN ata. Yes. He tried pa. Pero parang noong time na yon, parang hindi siya nabigyan ng pansin. Kasi parang noong time na yun, ang naging focus is yung pagpapakita lang niya ng abs talaga. 'Di ba sa mga Cosmo event, ganon. Yes. Tapos nakakatuwa na nag-hit nga yung tambalan nila ni Barbie Fortesa. And then, I remember then last time after ata natin nag-shoot, napadaan ako sa kung saan yung taping location nila, somewhere in Scout area. Kasi may barkada akong dinalaw doon. Tapos sabi nagtitaping nga doon si Barbie at si David. Pero alam mo, kahit nasa GMA na siya, parang it took, alam kung 10 years din ba? Or Hindi less, naman 10 years. or less than, or 8 years, mga ganon, bago talaga siya nabigyan ng chance or napansin, di ba? Talagang nagtiyaga din So naman. deserve.
Deserve. Tatlo naniniwalang deserve. Oy, balita na natin yung tungkol kay Alex. Sige na nga. Okay, Miss PhD. Ayan nga. So si Alex Gonzaga mukhang muntik na naman. Ano na naman yan? Maging talk of the town. Ganyan. Okay. Hindi kasi ginaya niya yung bonfire ni Olivia Rodrigo. Tapos parang sayaw-sayaw siya. Edit-edit. Ngayon, ang bilis kasi ng editing. Yun na napansin ko. Kaya ang dating, parang talaga magano ko, parang nag-dirty finger siya. So, may isang netizen na nag-call ng attention niya, parang binatikos siya na, di ba Christian faith ka? Bakit nag-dirty finger ka or something like that? Kung nagkamali lang yung finger naman. Ayun naman pala. Ang sinagot niya. Ayun, Christian faith ka, di ba? Yet you get used to flaunt saying such work with dirty finger. Ano man dirty finger? Bawal! Charot. So ngayon, itong si in fairness, hindi naman yung pinalagpas ni Alex. Ang sabi niya? Tinagot niya agad na, it's the ring finger. So ano ba rin ito? Gitna. Hindi ko siya maitaas. The ring finger. Tama, ito Itong ang gitna, ring. di ba? Ito yung, ay, ano ba yan? Ito. Itong gitna, di ba? It's the ring finger. Please check. Oo. Just showing off my engagement ring. Pinapakita lang daw naman niya yung engagement ring niya. At ang maganda rin naman doon sa netizen na yon na nag-sorry siya. Dapat ganon. Pero alam natin yung iba or makaramihan, papanindigan pa. Yon. So, all's well that ends well naman. Yun. So yun lang. Ang lola mo din, kada talagang lahat na lang meron. Pero maganda naman yung pagpatuloy. may babatik. Maganda naman yung pagpatuloy. Saka maganda yung kilay dyan, Likas ba yan? Oo, Hindi ko maganda alam. nga. Maganda nga. Okay. Ano naman Ayan. tong dukol kay Chi Filomeno, Beshi? Ay nako, eto na nga. Si Chi Filomeno ay gustong Filomeno, makipagpalit parang ng role kay Kaori Oinuma doon sa A Very Good Girl. Si Chi Filomeno na natanong doon sa naganap na MediaCon ng A Very Good Girl, kung given a chance, kaninong character o kaninong artista mo ikaw gusto makipagpalit ng role. Remember, bago ko ituloy yung kwento, di ba may binulong ako sa'yo last time na aabangan talaga to dahil may pasabog na ginawa dito si Catherine. And I'm sure, ang hirap magsalita kasi medyo alam ko yung mga pangyayari. Pero kaya niya gusto makipagpalit dun sa role ni Kaori kasi we all know na si Kaori Oinuma, di ba parang from PBB, Sweet Girl. Babae ba si Kaori? Yes. Oo, Sweet Girl. Tatanong lang po. sorry. Chorus kami lang. Sabay-sabay. Oo, charing. Hindi, tas very, very sweet girl. Pero dito sa A Very Good Girl, feeling ko talaga marami ang magugulat doon sa ginawa niyang performance. A revelation. Sobrang revelation. Actually, Ni Chi. Hindi, ni Kaori. Ni Kaya nung Kaori. tinanong si Chi, Ano ba yan? kaya nung tinanong si Chi, sabi niya, dun sa character ni Kaori niya, gustong makipagpalit. Kasi iba nga si Kaori. Iba. If I remember it, si Kaori yung naging leading lady ni Riz Miguel. at saka yung anak ni Mark Anthony Fernandez doon sa isang series. Gray? Si Gray? Si Gray. Parang hindi. Doon Si sa- Chantal ata yun sa Hindi Starla. doon sa hindi sa Starla, doon sa kay Tagal na Brody, ng Starla. kay Isa Calzado. Ang sa iyo ay akin. Hindi, Yes. hindi si Kira Ballinger Si yun. Kira pala yun. So, Dami-dami iba-ibang ang mga pangalan kasi Kira, Oo, Kaori. diba? Correct, magkakatunog. In fairness. Pero sabi din naman ni Kaori na parang kung sa totoong buhay daw niya, parang nabanggit niya nga doon sa media ko na never and hindi ko magagawa yun kung as Kaori. So, Karakter ba? kaabang-abang talaga. Alam nyo, promise, di ba maraming magagandang mga reviews sa trailer pa lang ng A Very Nakita ko Good nga ang Girl. trailer. September pa yan ha. Pero Correct. it's early. September 16. Tama ba? Or Series ba yung series? pelikula. Movie. Ano Ito yung movie ni ba? Catherine Dali at De saka Leon? ni Dali De Leon. Nagtatanong lang po. Oy, level up si Catherine dito. Sobra. Grabe. At abangan nila. Nagmumura siya, ha? Correct. Abangan nila yan ng bonggam-bongga. Ayun pala yun. Basta ako hate violence, ha? Walang violence na Wala ba? nagaganap. Nagtutugtog siya, Alma Moreno. Iba yung flute kasi yun. Ano ba kayo? Okay. Oo. Ano naman itong balita ka? KD Estrada. Oh, Unbettable. hindi, sinabi lang. Actually, nadyan, ayoko pakita Gwapo ni na. KD. Ang gwapo, no? Sobra, syempre, of Uy. course. KD Strada ba? KD Lex. So, ito na, may news tayo dyan. Kasi nga,
Sabi ni KD, tinatanong marami nakakamiss sa kanyang pagkanta. Kasi in fairness naman talaga, maganda rin ang boses na itong bagets na to. Pero sabi niya, right now, focus siya sa pag-arte. Especially ito sa pera-perasong pangarap, paraiso, na nagmana siya ng 10 hectares of land dahil sa pinaslang ang tatay niya na asawa naman ni Charlie Dizon, something. Na sabi, paano pamamahala, nagkakagulo-gulo na siya. Yung kanyang mother, si Snooki Serna, tapos yung kapatid niya dun si kuya ba niya dun si Joseph Marco? Para. Di ba? May mga ganyan-ganyan eksena. Kaya sabi niya, na-challenge siya na lalong paghusayin, ipaigtingin yung pag-arte niya, dinadagdagan daw niya yung workshop niya. Kaya yung paggawa niya ng mga songs, naitabi muna niya. Kasi sabi niya, although namimiss ko talagang kumanta-kanta, pero right po now, kasi may 2 months to go pa mahigit itong pera-perasong paraiso, dito muna siya mag-focus. Yan ang gusto. Diba? Sa tulong na rin ni Alexa Ilapan. Hi, Alexa. Na supportive naman talaga. At saka alam mo, feeling ko, kaya niya ini-effort din talaga. Kasi alam naman din ni KD at alam nating lahat, when it comes to acting, bigay talaga si Alexa kasi. Siguro ayaw niya rin naman na mapulaan siya. Gusto niya rin talagang magkaroon sila ng tamang rapport. Correct. Spell. Ng partnership. Okay. Jaring, partnership na lang, hindi kinaya yung rapport. Jaring. Idagdag lang natin doon kay Chief Filomena. Inamin niya nag-date na sila ni Jake Cuenca. Doon sa series. Napagano na lang ako. Diba? Okay, next. Next, bawal ang next, diba? Okay, Casey's Concepcion, Dream Come True. Ang concept na magulang is PhD. Ayun nga. So, alam mo, kung ikaw din siguro si Casey, kahit alam mo na bilang anak, hindi na talaga, parang imposible naman na talaga na magkabalikan pa ang Sharon at Gabby, diba? Pero para sa isang anak na kagaya ni Casey, ayun nga, sinasabi niya, dream come true itong mangyayaring concert ni Sharon at Gabby sa MOA. Kailan? October 27. Tama. 10/27. October 27, Oh, 2023. Nagpa-reserve na ako ng tickets kahit mahal. ayun na nga. So, Pero may Sharon discount yan. Kailangan may gano'n, syempre. ayun na nga. So, sabi ni Casey, kumbaga siya daw yung mas kinakabahan. Yeah. Para dito kay, Ikaw? Hindi naman. Wala akong kakabaka. Pero may special participation si Casey. Oo, meron. O siguro naman dapat. At may wish si Casey. Sabi niya, sana raw after ng concert na to, maging friends na. Yung mas maging close. Daddy niya, maging close na. Kumbaga, parang light lang daw na maging close na. Siyempre, para wala na nga namang mga issue, iringan-iringan, True. diba? Yan. At happy rin siya para sa mga Sharonians at Sharon Gabby actually. Yon. And speaking of Casey, Yes. movie yata siya ipalalabas. Yes. Movie ba? Manifestation ba yun? Toro. Ano? Parang Yung series joint- naman yung manifest. Hindi, may Iba. title dun, may manifestation. September ang showing dito. No, iba Saan title yung sinut nun. yan? Matitle no. Basta nabasa ko yan eh. Meron siyang movie na palalabas sa September. Abangan din natin. No, yan. it's Asian Asian. Persuasion. Asian Persuasion. So, ito may yung ano, sounds movie like yan. naman, di ba? Ito yung Hollywood movie in a way. Parang ginawa niya sa US, remember? Yun Na parang nagka-fundraising din sila para... Asa hindi siya local. Hindi siya local. Parang Matagal na to. nabalita yan eh. Not really. Nabalita. I think it's last year nang ginawa. If I'm not mistaken Alamin Yan. natin yan. Alamin natin yan Dahil sa... speaking of Sharon. Sharon pala. Unbettable. Ano bang... Nakiusap naman ng Mega. Kasi sabi niya, Lasa ko yung rin mga yan. tickets para sa kanilang reunion concert na Dear Heart, ang dami rin mga friends siya na humihingi ng libreng ticket. Sabi niya, paano na mauubos na nga daw yung complimentary niya? Bumili naman kayo ng ticket dahil kung siya nga naman daw bumibili pag may mga concert ng mga friends siya like Gary, Shasha, si Regine, Oji, etc. Bumibili siya. Sana naman daw sa totoo lang naman, kung totoo mga friend, ako nga fan lang ako ni Sharon tsaka ni Gabby. Nagpa-reserve pa lang naman ako, hindi ko pa alam kung mababayaran. Hindi ko pa sure kung mabibili talaga na. Pero alam mo, hindi lang naman si Sharon na may ganyan mga dilema. Basta may concert, mga singer may show. natin, local singer natin. Talagang Diba? maraming humihingi ng copy. Tayo hindi humihingi, nagpapareserve Hindi, tayo, di ba? So, sana naman yan, yung mga Shagab fans natin dyan o Gabsha fans dyan. Worth it naman. Hello? Tagal, ilang 3 decades mahigit bago sila mag-reunion. Producer. Sila rin.
Talaga? Meron yung mga common friends, tapos may mga Parang kilala mo, di ba? yung ibang nag-ano. Hindi kasi ngiyang compli. Pero maganda tong Joke show na lang to. po. One night, sabi nga ni Sharon, one night lang naman ito. Kung sakasakali naman magkakaroon pa ng repeat, edi saka na lang. Basta natatandaan ko dyan sa Dear Heart 9, yung kantang Come What May. Yeah, wish I won. Ni Lani Hall. Lani Hall, ayun. Diba? Alam mo ba yung Diego? Buti naman. Pero ako Dahil ang din, gusto ko susunod, mapanood yan. ang susunod ay ang favorite natin, si Pura Luca Vega. Hindi ko favorite yun. Ano yan? Hindi din. Tama ako. Ayan. October Ano yan? 27. Ano yan? Ayan. Ayan. Ano ba yan? Ano ba yung latest na naman dyan? Ewan ko dyan. Pakala ko dyan. Hindi. Kasi di ba alam niyo ba kung ilan na ang ang mga Nag-declare. bayan or Ah. nag-declare ng persona non grata sa kanya? Ilan na? Ang dami na. Ibig sabihin pala ng persona ng grata, unwelcome. Unwelcome, ganon. Pero wala naman kasi siyang parang criminal or civil na Case. na case. Wala namang ganon. O depende sa regulasyon ng So, ang mga lugar na ito sa Pilipinas ay ang yan na ba to? General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, Manila, Bukidnon, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Cebu City, Cagayan de Oro, Occidental Mindoro, Dinagat Louder. Island, Lucena, Mandaue Okay. at Bohol. Nako, 18 na yata ito na city or na bayan sa Pilipinas. Tapos recently lang may nag-upload ng video niya sa Twitter. Ano yan? May nag-upload ng video niya at doon ako parang wala, parang ang dating unbothered. Na sabi nga. sinabi pa niya na hinahamon pa niya. Sabi niya, isa lang ang masasabi ko. Simplehan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan. Tama? Hindi tayo perfecto. Tama? Ganun pa man, do unto others what you want others do unto you. Okay? Do not do to others what you do not want others do unto you. Golden rule lang po yun. At sa kanya hinamon na. So, para sa ibang lugar na gusto pang magpersona non grata at magpersona non grata dyan, dagdagan nyo pa. Pakialam ko, separation ng church at ng state. Yon ang kanyang litanya dun sa video na na-upload. So, ako, ang ano ko dyan, talagang pinangangatawanan na niya, no? Walang paki. Sabi niya nga, walang pakialam. So, ang clamor ng mga netizens actually sa mga comment, persona non grata na ng buong bansa. Yun ang clamor. So, kung halimbawa bang mangyari yon, ganito pa rin kaya yung sagot niya, wala akong pakialam. Magpakialam na siya, di ba? Tsaka bumuntong hiningalan talaga ako. Ako may kwento ako about siya sa persona alam non ko na grata. na-meet mo na. Nagtagpo kami ni Pura Luca Vega. Saan? Nung premiere night ng Third World Romance Ay, oo, yung sa kina Mega Carlo. Mall. Yes. Tapos, di ba? Buti nakalala mo siya. Eto na nga ang kwento niyan din. Sakto, di ba, ang ilan sa mga cast doon, si Silhouette, na nasa drag community rin, nasa RuPaul's Drag, sa Drag Race Philippines. Nandun din sina Iya, yung sa drag din naman, at saka si Lady Morgana. So ngayon, dahil may mga cast na taga Drag Race Philippines at saka sa drag din, hindi ko alam na may iba pa palang mga sumuporta na mga kapwa nila mga drag queens din pero hindi naka-drag. So nung in-interview ko itong si Silhouette on stage for my video, nag-joke lang naman ako. Nag-joke lang ako, sabi niya, Mars, anong interview yan? Sabi sa akin ni Silhouette, sabi ko, tukol kay Pura Luca Vega, tatanungin kita. Tapos, hindi ko alam, sabi nila Iyamina, bakla, ayan sa likod mo si Pura Luca Vega. Pagtingin ko, siya nga, andun nga siya. Tapos, syempre sabi ko sa kanya, ay, andyan ka pala. O, di ba yung persona non grata? Tatanungin din kita ha, for Marites University. Syempre, parang ako nakakainin ng lupa. And at the same time, hindi naman ako Bakit na-guilty. naman? Wala Pero hindi naman naman. ako na-guilty kasi dahil- parang for me, it's a joke between sa aming magkakaibigan na nagchichikahan. Tapos tawa kami ng tawa nun. Tapos tinanong ko siya, sabi, bago ko tinuloy interview ko, okay lang ba later, hingang kita ng statement Comment mo mo, regarding statement. dito sa persona non grata. Tapos sabi niya, regarding this movie,
game ako. Pero kung personal gata, siguro hindi na. Tapos nakalipas na. Tapos nung tapos na yung pelikula, ini-interview na kami for MOS para sa masasabi namin sa pelikula, nilapitan ko siya. Hindi ako nag-apologize naman dun sa naging biro ko. Though ang sinabi ko naman sa kanya, ginanto ko siya, sabi ko, Be, kung gusto mo nang magsalita, sabihan mo lang ako. Kasi I believe people needs to hear your side. Parang hindi ko man masabi sa kanya directly na, Be, mag-apologize ka lang, tatanggapin yun ng tao. Pero ang pinaka-line ko lang talaga, Be, kung may sasabihin at magkasalita ka, sabihin mo sa akin. And then nung nakita ko to, yung video na naman na lumabas na parang hinahamon niya pa na mag-persona ng grata pa at wala siyang pakialam. Naguguluhan tuloy ako kasi parang feeling ko kapag naka-drag queen siya na outfit na ganyan. Iba ang emote niya. That's her other persona. Parang ano ba sinagot sa'yo nung sinabihan mo siyang, Be, sabihan mo lang ako? Nagtumingin, gumano lang siya. Walang sinabi. Pero, di ba, ang kwento ko nga sa inyo, bago pa tong eksena natin ngayon na, alam mo ate, kapag hindi siya naka-drag, feeling ko mabait siya. Yun na. Alam mo, di ba yun yung sabi ko? Kasi baka naman under drug. Yun na Okay. Ay, baka. kaya nung nakita ko yung nung nakita ko yung video na to, naalala talaga kita. Naguluhan ka rin. Oo, at saka naalala kita yung sinabi mo sa akin na, alam mo mabait siya pag hindi siya nakadrag. Kasi wala naman siyang, hindi siya gumagawa ng eksena, hindi nga siya masyadong napapansin, kasi personally, nasa harap ko na pala siya ha. Okay. Ayan, obviously, parang gusto niya talaga mag-ingay at patuloy na pag-usapan. Does she Baka make may it split siya, no? personality siya. Pag naka-costume siya, nag-iiba siya ng anyo. May ganun talaga. Baka pwede. Basta harapin nyo na lang yung kasong isinampa sa kanya ng mga LGBT groups. Basta ako, I May don't kaso care. ba? may Bakit sinampa. LGBT? Nabasa ko yun eh. I don't Nagsampa care. sila. Bukod Ako sa, naman ngayon I don't care. bukod sa persona ng grata. Hindi, ang persona naman hindi naman Yung kasi mga LGU ng So, totoong kaso na. nabasa ko yun. Sa mga gusto pong malinawan, sa mga hindi pa nakapanood kung ano yung persona ng grata, in-explain po yan ni Kuya Kim sa one-on-one interview namin. Yes. Hanapin nyo lang po sa Marites University. Yes. Okay. So mga Marites, ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product! Naku, ayan na nga po. Walang ibang gagawin kung hindi i-check out nyo na nga po sa inyong mga Shopee at sa Lazada shopping carts para sigurado po na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay mga Marites, eto na po ang ating Chika of the Week. Tungkol po ito kay Catherine Bernardo na may paliwanag. Ano ba yon? Beshi? Recently, 'di ba, napanood natin mula at kumalat sa social media yung video kung saan nakita na may nahulog na vape tas ginamit ni Catherine habang nasa shooting siya. That time, binanggit ko sa kanya, minessage ko siya, sabi ko, Kat, nagsalita ako in behalf of you sa programa namin sa Marites University regarding this vape issue. And then sa ginanap na a very good, at that time, hindi naman na siya sumagot. Parang feeling ko, kaya hindi siya sumagot, parang para sa kanya, hindi siya issue. Not issue. Oo, hindi siya issue. Kasi normally naman, sikat, isang message, nagre-reply talaga agad. And then, dun sa ginanap na MediaCon ng A Very Good Girl, diretsang tinanong na siya ng mga kasamahan natin sa pamamahayag din na about doon sa nag-viral na video niya. Alam mo ang sinabi ni Catherine Bernardo, diretso sabi niya, to be honest, nasad daw siya. Nalungkot daw siya doon sa nangyaring pagpo-post kasi parang nawala yung privacy. Nawala yung privacy ng mga artista para sa kanya. Ang pinaka naging statement niya at sinabi ay, sabi niya dito, una, sad ako na may video about it kasi parang naano yung privacy ko. Nasagasaan naman talaga. Sino ba ang nag-post nun? Random people random guy na nasa taas yung shot.
Yes, Pero sa shooting yun nangyari. Yun na, yung tanong ko. Pero shooting yun, di ba? Yes. Pero kasi ate, ang nangyari kasi, hindi kasi yun yung shot na talagang with permission. Para ang nangyari, di ba pag nasa shooting ka naman, yung mga nasa gilid ng taping ninyo, may mga marshals talaga. Yun kasi, top shot siya, na parang nasa building, nakita kasi na, ay, si Katrina, yung gano'n, something like gano'n. Nakuhanan nila. Nakuhanan. Tapos nilabas sa social media na parang ginawa pa ang katuwaan na, USB? Sinubo yung USB, parang something like ganun yung voice over ng video. Okay. Tapos sabi niya, wala naman na daw tayong magagawa at wala na rin daw siyang magagawa. Nangyari na daw ito at hindi naman daw maaapektuhan ng kanyang pagkatao dahil lang sa video ng pagbe-vape. Correct. Hindi daw ito nagde-define ng pagkatao niya. And Correct. it won't make me a less of a person. Tapos, pakiusap niya rin doon sa mga kagaya nung gumawa noon na sana daw, hindi daw ito mangyari ulit bilang pagrespeto daw sa kanilang privacy. Sabi niya, tsaka kasi personal space na daw nila yun eh. And feeling ko, yes, true enough naman. Kasi like, halimbawa, di ba, ako, I used to vape, nag-vape talaga ako. Kahit hanggang ngayon, nag-vape naman din talaga ako. Pero alam ko na kapag nasa harap ako ng maraming tao, like sa taping, sa mall show, or sa shooting, I make it a point na itago yun sa kanila. Itago yun sa kanila. And feeling ko, kung talagang nag-vape nung araw na yun si Catherine doon sa moment na yun, ang eksena, na-videohan ng bongga. At lumabas at pinag-usapan. Pero to clarify din, siguro, naka-curious din ng mga kamarites natin. Yung pagbe-bait na yun nakuhanan, is that for the part of a very good girl. So, sinabi ni Catherine yan, okay. ate. So, hindi talaga si Catherine as a Personal person na ay nagbe-vape. Yes. I remember, nung pinagtanggol ko si Catherine sa programa natin, sinabi ko, alam ko, hindi talaga siya nagbe-vape. Yes. Yan po ang pagkakakilala at pagkakaalam ko po so, hindi kay mo Catherine. rin na linaw kay Catherine kung personal ba yan. Ikaw ba ngayon ng ba? movie? Nagbe-vape ka ba ngayon? Talaga bang tinatry mo ba yan? At party ba ito ng movie? Doon sa interview sa kanya, sinabi ni Catherine Bernardo na abangan na lang po natin kung ito ba ay kasama sa pelikula, kung ano po ba ito. Yun na yun. Tinuldo kanya na doon. Kasi ako personally, alam ko, hindi talaga. Ako rin. Naniniwala ako din eh. Parang hindi ko na-i-imagine si Catherine. Sayang na lang yung sa movie. Pero kung halimbawa mapanood natin yung pelikula at makita natin na wala namang vaping na eksena doon or nagyoyosi siyang eksena doon. Maaaring. That, I don't know kung baka naman ngayon, sa panahon naman ngayon kasi, kasi sa panahon naman kasi ngayon, di ba, ang tapang niya na nga eh. Na pinost recently yung lasing-lasing siya na live while we're young, na nasa bar, gumigimik. Di ba imagine for the longest time hindi natin nakita na ganun yung sexy outfit niya na nasa bar. 27 years old na siya. Sasabihin ko. Alam naman na niya yung mga ganon. Alam na rin niya yung mga magpupuna sa kanya na ganon. Pero ako, I still believe hindi siya nagbe-vape. Hindi. Ako naman ang paniniwala ko. Sa pagkakalam ko, hindi. Pero kung ngayon man, I don't mind. I don't mind kung nag-vape man siya. Siguro, let's give it to her, diba? Parang, siya yan eh. What's wrong? Correct. What's wrong? And also, speaking of Catherine din, grabe, alam mo ba, uploaded siya ng mga tao at talagang sinabi, you're the one and only Queen Catherine Bernardo. Kasi nung A Very Good Girl, pinasalamatan niya yung endorsements niya. Nakita niyo ba yun? So yes, napanood ko yun. Sobrang dami. Inisa-isa niya, hawak-hawak niya. Hawak-hawak ang cellphone, tapos binabasa niya mga endorsers. Talagang mga endorsements galing niya. ni Catherine kasi na-evolve. Yung alam mo yun, yung evolution. Sige, I will use that term. Mula sa pagiging teen. Yes. Child star. Sige. At hindi mo, aminin na natin, at that time medyo may mga nakukulangan pa sa pag-arte niya. Diba? Ay, ganun talaga. Nag-improve. At saka nag-evolve. naalagaan. At saka nasubaybayan para ultimong yung mga endorsers, yung mga fans ay talagang kanyang inaaknan. At bukod Saludo doon, sa'yo, Catherine. kahit na sobrang solid yung love team, nagawa ni Catherine. Kumawala. At gumawa ng record as a solo. Yeah. Catherine. Bongga! Abangan natin September po yan. A Very Good Girl. Ay, abangan ko AJ talaga Rabal yan. nag-improve din ang acting sa Guwapa. Sino? Ay, oo. AJ Rabal. Hindi ako naniwala ako. Nakita ko rin. Fairness. Lalo na doon sa mga bed scenes. So, hindi lang sa acrylic. Lalo na doon sa mga bed scenes. Sa may kulambo. Naloka ako. Walang kulambo. Naloka ako. Meron. May kulambo doon. Nakita ko na nasa loob sila ng kulambo. Pero talaga. Pero matindi yung puwet ni Aljudo. Yun nga yun, diba? natin. At kulambo ba tawag doon? Walang kulambo. Mosquito net. Mosquito net, correct. Kulambo nga. Ano ba? Sorry. Next na daw!
Ano ba yan? Yan po mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Pasukin naman natin ang mundo ni Loisa at Ronnie sa issue ng pag-cheat. Beshi, Meron bang cheating na nangyari dyan? sabi nila, ganyan. Yes, sa kanilang recent na interview ay napag-usapan yung about sa relationship nila na bongga kasi hanggang ngayon, strong, talagang hindi sila mapaghiwalay, maganda silang tignan together at makikita mong mahal na mahal nila yung isa't isa. Pero there was a time, kung matatandaan natin, na nagkaroon ng issue si Loisa and Ronnie about sa hiwalayan dahil may nag-cheat. So ngayon, parang ang pinaka naging eksena, tinanong ito diretso sa kanila. At ang naging sagot naman dito ng nating si Loisa Andalio ay patungkol doon sa nangyari na ang dahilan daw kung bakit nanatili yung pagmamahalan at init ng pagmamahal nila sa isa't isa ay dahil hindi na nagdagdag pa ng kasinungalingan itong si Ronnie. Kumbaga sabi niya, hanapin ko yung Parang pinaka-statement. tinanggap na niya. Hindi, parang sabi niya mas Parang okay. pinatawad na niya lang. Parang mas okay na yung yung Nagsasabi ng totoo. Kesa padagdagan Kesa pa ng naman madadagdagan pa ng kung anik-anik. Oo, nirepost ko kasi yan sa Pero tanong ko lang, DJ Jai, nag-live-in na ba sila? Hindi ko masabing nagli-live-in pero ang alam ko madalas magkasama sila ng balur. Kumbaga kasi parang si Ronnie kung sa Laguna, si Loisa naman somewhere in Cavite. Yun napatay So niyang balur. meron silang Midway, may halfway house. Pero natutulog siguro sa iisang balur. Kasi kita naman natin Oo. sa mga vlog, lalo na nung Kahit pandemic. nung pandemic sa parang mga magkasama interviews. sila eh. Yes, Madalas. ito. Sabi niya, yung point na inamin niya, yung pagkakamali niya, yun ang pinakamalaking bagay. Kasi marami akong kilala sa past relationships ko na huling-huli mo na, hindi pa umaamin. So, mas mahirap patawarin yung mga huling-huli mo na todo deny pa. Pero Oo siya, nga naman. referring to Ronnie, aminado siya at hindi niya nauulitin. Eh di okay tayo. Ano ba yun? Taga-showbiz din ba yun na link niya kay Ronnie na nahuli niya? Hindi ko sigurado. Mga taga Laguna. Ay. Taga Laguna. Yung nagbigay yata ng bukupay yung kwento, something like that eh. Diba? Ano ba yan? At least honesty is the ang best beta ba policy. naman itong balita kay Jeric Rabal? Huwag lang siyang gumaya kay Jeric Raval. Yes. Naloka lang ako kasi pinagmalaki talaga niya 18 yung mga naging anak niya sa iba't ibang babae. Ka-proud. Sabi niya. Tapos nung pina-enumerate sa kanya ni Kuya Boy Abunda doon sa interview, in fairness naman na Kami siguro sabi. hanggang 14, nasabi niya hanggang 14. Nagkulang pa siya ng May nakalimutan pa siya. Panood ko rin yun eh. Nabanggitin yung mga pangalan at kasama nga doon, isa doon si AJ Raval na sinabi rin niya masyadong mahigpit siya sa ngayon at kinausap niya talaga si Aljur. Yes, Tatlong bagay lang panood ko rin din niya. sinabi niya. Una, bata pa yung anak niya. Pangalawa, kaibigan niya si Robin Padilla, kaya kung merong hindi ka pa dapat may dapat ka pang ayusin at tapusin doon sa anak ni paring Binoy, ayusin mo muna bago ka pumasok. At pangatlo, gusto daw niya pakasalan ni Aljur si Totoo yan. Dapat AJ. Hindi pa anal. Iba nga, diba? pakasal lang kaya. Yun na nga. But anyway, 18. Iba-iba. Tama kami. Japan, may America. Nasa abroad, diba? Namit ko diba? nga yung lumaki sa Japan. Babae. Maganda. Oo, Kerry. Oo. Pero aminin ko, mas maganda si AJ. AJ. May naikwento niya yung kay AJ na dati, nawala yung confidence niya nung na-reject siya eh. Na-reject siya bilang artista. Oo. Tapos, nung kaya siya pumasok doon sa Viva Max. Gusto niya ma-regain yung confidence niya. Ay, na-regain naman yun. Nakilala naman niya through Si ni Lisa si Aljur, Aljur. diba? O, diba? Na-regain, Na diba? kanina pinag-uusapan natin, ang ganda ng eksena. Oo. Alin yung nasa mosquito net? Ang nakita ko, wala sa mosquito niya. Ano ba yun? So, gapa yung title, diba? Doon yung diba? Yung Miss Bolivia. Okay. Yun pala yun. Pero grabe din si Ocho, anak talaga. Oo nga diba? Na pwede na siya. Hindi pa mas marami pa rin si Ramon Rubina. Of course. dyan. Ilan Of yung kay course. Ramon Revilla? Hindi ko alam. Mga 60 plus, 80 Oo, plus. 80 yata. Talaga? Parang ganun yung alam ko dati. Yung documented yan ha. Oo. Tapos yung kay Dolphy nasa 20-something na. Marami rin. Oh. Ang Tapos siya nang Yes. sunod 18. Ikaw, ilang gusto mo Hindi, anak, kasi Jai? mapag-usapan na, yung kay Senator, the late Senator Ramon Revilla. Yes. Senior. Parang ang nabalitaan ko doon, pag daw may nagpupunta, Claim. nagsasabi na, anak niyo po ito, hindi na daw niya kinu-question, kiniklaim na niya. Kaya Tanggap baka na. naman pagka pina-DNA mo Oo. lahat, baka naman Baka naman hindi hindi natin aabot. mga masabi. lahat, Oo. Pero pwede rin marami.
Pero at least kiniklaim niya. Hindi kagaya na iba na alam mo na nga Junakis mo. Hindi ko anak yan. Hindi lang yung mga artista mga merong ganyan. Kaya pala, Marami pang iba. kaya diba? pala nung araw, alam mo tawag dito, kuneho. Kaya pala. Kasi talon ng talon. Hindi, yung kuneho daw kasi mas sobrang init na pag tumabi lang sa mate niya, yun agad. Yung Okay. umaga, tanghali, gabi, naghahanap. Ganun daw pala mga kuneho. Okay. Looking for na. kuneho. Kaya nga, Looking for kuneho. Ha? Charing. kaya nga I don't ito eat na. rabbit. Okay, Dean, ano naman tong Unbreak My Heart? May season 2? Ayon kay Richard Yap. di ba Sorry, dahil may season 2 pala. magtatapos na nga itong yung kanyang abot kami yung pangarap hindi pa tapos pero magtatapos ng yung collab ng GMA tsaka ABS Unbreak My Heart. Sinabi niya na magtatapos na po ito dahil pero Unbreak My Heart di pa tapos, January pa po yun. So dire-diretso na. Dire-diretso. Di ba napakaswerte niya na from Oo nga. hapon to evening, di ba? Andun siya. Andun siya, di ba? Guess kaya natin yan. At parang yung kinaiinisan ng mga karakter niya dun, ha? Oo. Oo. Kaloka din siya, ha? Yung live banalita niya, natutuwa nga siya dahil parte siya ng dalawang shows ng GMA na maganda yung may book to na isa hanggang next year pa, January pa yung Ibabalik ko sa iyo ang tanong ngayon. Makakasama rin siya, naka-line up din siya, makasama ni David Lee Cauco doon sa Chinese series na gagawin. Inom na lang muna ako ng... Tanong mo rin, nag-level up din ba? Actually. Siya rin ang gaganap na tatay Magaling naman Martian yan, di ba? Okay. Alam mo, feeling ko, Ano yan? Pinapanood na Ate Josie ko. Okay. feeling ko nawala na yung spark nila ni Mama Jodes. Di ba, hindi na ganun kainit. Kasi aminin naman natin, sa Jeepney TV nga, paulit-ulit nang nire-replay ng bongga yung Be Careful With My Heart. Patok na patok pa rin. But to think, di ba, sinundan pa yan, yung dalawa si Jody. Yes, sa movie yun Kahit, sana dalawa ang puso, something like that. Hindi yung Pero hindi na teleserye yung na ganun pangtanghali. Nakagaya ng Hindi na. Yun nga, parang hindi na ganun ka pinapatok yung Jody Ian na tambalan. Kasi itong Unbreak, to be honest, Parang Jody Ian. Jody and Richard. Sorry. Oo, parang hindi na ganun ka, 'di ba? Hindi siya pinag-uusapan. Kasi nga hindi nag-level up. And I heard. Magaling nga raw. Magaling Ano niya ba? pa, di ba? And I heard na parang pagkatapos daw nito, parang may, hindi nga sure parang di umano, either may magba-black time na isang teleserye na napapalit doon, naggawang ABS na mismo ata. Parang gano'n. I heard, pero hindi ko pa yan sigurado. Pero may season 2 May season 2 kaya level up na siya roon. Okay. Okay, sige. Ito naman, ang Ang tanong ko gagal. sa inyo, mga Beshiwap, Ano yun? Professor and Dean. Kasi si Iwamoto, nag-post siya Ayan. ng video na kung saan, ito po si Toy Lacson, anak ni na Jody at Pampi Pampi Lacson. Mm. Kasi, di ba, yung dynamic naman ng two families ay talagang parang aswan or blended. Sorry, Puro ang rinig ko, aswang. Parang kaya sabi ko, Aswang. Pwede na rin. Pwede na rin kasi parang aswang. Kasi, Pero bahay nila yan. bahay ito nila Iwa yata. Okay. Bahay na rin ni Toydy, of course. Baka late na or I don't know kung hindi siya nanggising or what. Tuwan-tuwa kasi si Iwa, pinost niya. Sabi niya, ayun nga, tulog pa raw si Toydy nung pinost niya. Kaya lang di daw niya, parang it's too funny not to post. Papaduplicate na nga ako ng susi mamaya, sabi niya. Kasi siguro hindi pa pagbuksan ayaw niyang maang Oo. abala. So ang bagets, nung nakita niya yung post, nag-comment, no! Pero ano naman, Pa-joke. love emoji naman. Pero ang tanong ko, kasi ako, natatandaan ko, halimbawa, may naiwang kang susi o hindi mo na yung kailangan mong tumalon ng bakod ng bahay nyo para mabuksan. Alam ko yun, tinatapat yun na walang tao. Para wala makakita na umakyat. Kasi parang hindi siya safe. Dahil baka gayahin, makita na, ay, ganito pala, pwede kang umakyat dito at Yun ang alam ko Kaya parang medyo na-alarma lang ako nung pinost to ni Jody. Ni Iwa. Ni Iwa. Na, pwedeng maging parang Magayahin, nakitin din yung bahay nila, pwedeng di ba? makita. Although, parang
siguro may CCTV May sila. CCTV naman. Oo, obvious. pero still, syempre, parang alam ko or I don't know if I'm being conservative or Conservative ka nga. sige na, or makaluma na. Kasi alam Makaluma ka nga. kasi Hindi, pero alam ko, totoo yun. ano yan, iniiwasan talaga na naman. walang Para- tao, walang huwag mong papakita na umaakyat kayo sa Tama. bako. Di ba? Tapos, Ay naman polis. Tapos eto, ipinost pa. Oo. Yun lang. Pagayahin Alam, yan. kasi parang nagbigay ka ng clue, Yes. ng hint sa mga Mismo. masasamang loob Na na pwede pala. pwede pala to. Mis- Kasi sa CCTV lang naman ang nakamonitor or whatsoever. Ay, naku, biglang may Invitation. naalala akong kwento. Ano naman? Dahil dyan, ako mismo nakaranas pala nang sarado-sarado yung bahay ko. Umakyat ako sa likod. Tapos yung kapitbahay ko, Ginaya. hindi, tinutukan ako ng baril. Kasi see? akala niya magnanakaw ako. Pwede Actually, din. isa pa Yes. yan. Sa likod, tama. Yes, Yeah. isa pa Totoo yan. yun. Tama ka, buti na open mo yan. Bukod dun sa safety na baka gayahin, isa pa yon. Na Kasi baka mapagkamalan. mamaya, may makakita, hindi mo masabi, Mm-mm. pwede kang isuplong Oo, or kaya yun magkagulo na. na may akyat bahay po. Naalala ko si sarado-sarado, naiwanan namin susi sa loob. Sa likod ako duman, umakyat ako doon sa may kwarto ko. Yung kapitbahay ko mismong nasa bintana, tinututukan ako dahil buti daw hindi niya kinalabit dahil nakilala din ako. Na-shock ako bigla, naalala ko. Yun lang, naalala ko lang. Kasi siguro siguro Iba lang. naman ninanakaw mo, di Siguro, ba? Hindi, papasok ko sa loob ng bahay ko. Oo. Hindi, may sarili niyang hina-harvest. May farm yan. Alam mo, nagigyan ko si Iwa Siguro talaga naaliw siya kay Parang funny. kay Turn. Kaya lang hindi niya siguro naisip I-message yung mo, ate. hindi niya naisip Huwag yung natin gagawin, huwag natin. Oo, Tama. huwag niyo The ilap. feeling ko dahil wala na-post naman na marami nang nakakita. Ang That's next bad. yan, correct, lagyan na lang ng ground yung Oo, gate. yeah. Ay, Yes. grounds talaga. May ganon. Oo, ako na ito ganun maglala, lang. no? Hindi. Tapos may nakalagay na warning. Sa amin, wala kaming ganun. Sorry, sinabi. Kala mo meron kami, no? Dali, nagagalit Sige na yung na boss nga, ano na ba natin. to? Go, next. Yun. Yung AAA po, mga beshi, maglalaba, yung access to All all access artists. to artists. Isang management team yon, nakilala namin. Maglalabas po ng statement tungkol sa nababalitang lilipat na sa kanila si Carla Abellana. Una natin binalita dito yan. Wala na kay In Popoy. all fairness sa Correct. atin, di ba? Tayo ang una nakascoop niya na si Carla Abellana ay wala na sa poder ni Popoy Caritativo. Mm-mm. Na ang nakarating nga sa atin na reason, Ay dahil babalik babalik na dito si Tom Rodriguez. Para wala nang ilangan siguro, Iwas wala na nang lang. issue, wala nang... So ngayon, Tapos, medyo iba yung nasagap ko na paglipat ni Carla daw, kasi hindi pa naman kino-confirm na AAA, mukhang kasabay nga nito na mag-goodbye na raw sa GMA7. Pero syempre, hindi pa natin yan pwedeng tuldukan. Kasi baka mamaya sa mga panahon na ito ay wino-workout pa ng Correct. GMA at ni Carla or ng kung AAA man ang bago niya management. Pero ang balita ko lang mukhang hindi sa ABS-CBN lilipat. Sa Net 25. No, sa TV5. Ako naman medyo na-off ako doon sa parang naging komento nung isang reaksyon na sinabi na hindi ba natin siya nakita doon sa gala? Kasi di ba nung nakaraang naggala na hinahanap yung mga hindi daw nakita ni Anino Neto. Tapos may nagkomento na parang, kaya pala wala siya doon sa gala. Meron nga. Hindi wala nga siyang Diba? Nire-recall ko nga ngayon picture, parang wala ako nakita. Tapos may nagkomentong taga na parang yun siguro yung ako naman parang naalala pa sabi ko bakit naman gano'n syempre malaking artista din yun naman yan sa GMA7 hindi man lang nyo binigyan ng tamang sana kung wala or nando doon sa gala. Pero hindi tayo sure baka naman na kasama siya sa binigyan ng invitation. Baka si Carla na rin ang personal na hindi umaten kasi nga baka may mga ganyang plano na. Noon. Pero ngayon baka at that time pa lang kasi mukhang na din medyo matagal na rin naayos. Isang actor nga hindi kasama dyan sa gala. Basta may alam kami. Okay. Good luck. Ito may alam to Oo. Alam pa sabihin. Yun na bawal pa. Correct. Abangan nyo mga Inunahan kamarites. na naman, isasabihin na naman Di nila. pa nga. Basta. Tama? Okay. Hindi. Basta Carla, good luck. Ano gusto mo sabihin? Hindi, basta dapat nilang abangan. Abangan niyo po ang yun. clue na lang, hindi natin sure kung saan, pero kami alam na namin kung saan. Ang clue na lang natin, may magaganap after ng Ghost Month. Ayun. Okay. After itong August. Yes. Ghost month Tama? Binalita mo rin dito yan di ba? Series yan ano ano sinasabi ng Bolang Kristal?
minsan madaldal yung bolang kristal. Ay, mukha nga. Ayan, Ayan, sumusunod na naman sa kanya. Positive. May magaganap. Ayaw. Ate Abeliano pinag-usapan ha. Okay. Ate Simansin din siya. Ayan o. Sumusunod. Sabi ng bolang kristal, Ay. basta dear, pag-confirm na at after ng ghost month, mauuna kayo. Ay! So, kailan ba exactly matatapos September ang Ghost Month? 16. Ay, September tagal pa 16 ba pala. yun? Sakto rin yun sa showing ng A Very Good Girl. Ang taray. Ano ba ang Ganun show? talaga. September 16 yan. Okay! Oh. Alam mo na. Okay, ang betable, ano naman itong balita kay Andrea Brillantes. Brillantes. Of course, kasi nga sabi niya, maganda pagkatapos yung Drug You and Me, eto agad, merong series na Senior High, dual role pa siya ha, at nanay niya dito si Angel Aquino at mga bongga ang kanyang mga co-stars dito. At although pinagtatapat sila ni Cyril Manabat, pero syempre naka-focus tayo dito kay Blythe o kay Andrea. Na favorite siya ni Diego, no? Of course. Si At Andrea. super friend yan ni DJ Hadayo. Pero naloka ako sa isang podcast na napanood ko, nanawagan siya Na? doon sa anak ni Ina Ray Ayun na nga. Diba? Kaya, Na poging-pogi na siya, gwapong-gwapo na siya noong paman. Sorry. September 27 pala yung... Matatapos ang ano. Hindi, yung show. Showing. Showing. Okay, showing na. Ang A anak Very ni Good Girl. Ina ay si Jacob. Jacob. Pagtulak. Gwapong-gwapo na siya. Tapos sabi niya, in case you're watching, I am single. Ay, ang taray! Yun nga eh. Parang, Dugtungan mo nga yun! parang medyo nabaliw ako dun eh. Yun na Sige lang. nga, ano ba? Parang medyo nabaliw ako dun. Dali. Diba? Siya ba yung nagsabi na gusto niya makadate si Soto? Kai? Soto? Hindi ako, Hindi ko napatanda. Hindi ako sigurado meron doon. Meron isang yung actress nagsalita na gusto niya makadate si Kai Soto. Tapos Hindi ko parang alam mga ultimate kung siya crush yan. daw niya, Tito Jun, yung anak ni Aga, tsaka ni Charlene. Nino, ni si Andrea. Andrea. Pero hindi niya daw i-date kasi nga parang naging friend na lang ata, ganon. Pati si Mavi, Mavi nabanggit din niya na oo. yun daw yung mga talagang... Ay, ayaw ni Kylie. Ay, Pero nakakaloka dito, nanawagan talaga siya doon kay Jacob na anak ni Oo. Ina Raimundo. Nakita ko In nga. case you're watching this, I am single. At may statement Oh, na nung pa? na-meet daw niya yan, nakilala niya, Aloko? ka-holding hands pa yata niya yung kanyang ex. Kaloka, may regret. Ay, nako, Ganun Andrea. ang mga eksinahan ngayon. Kaloka Di na ba? talaga Ganun si pa yung ex mo Andrea. tapos bigla nakita mo. Ikaw ang susunod. Ikaw ang susunod. Hindi ko Ayaw alam ni lahat. Diego. What's yung Diego? Ayun yung panawagan. Ewan ko dyan. Okay, sige na. Kwento mo Basta na nga good luck. Magaling na good artista luck. yan. Senior High po, malapit nyo na rin mapanood po yan. Oh, ito Okay. na. Si Judy Ann Santos. balita mo Ito nga naman yan. positive to, nakakatuwa, di ba? Maraming mga netizens na natuwa, nag-upload kay Juday. Kasi kahit na alam naman natin, of course, is being labeled as young superstar. Tama naman, di ba? The Queen of Philippine Soap Opera. Okay, or the new generation. Sino si Juday? Oo. The Queen of All Media. Hindi naman. Iba yon. So, tinamahan niya si Johan na isa ng college student Saan? sa school. Thank you. At Eskwelahan? hindi naman sinabi, siguro Okay. for protection Bawal na na rin. yan, no? Nag-Egypt sila. Egypt. Mm-mm. Parang Egypt. Mga bago. Kung saan, gusto daw niya na alam ni Johan kung ano yung mga transportation around sa area ng school niya. Tinitingnan nila kung saan to. Saan to? Hindi makita ni Diego. Tapos- Summer in Piselye. O tapos tinuro din niya. Siya specific. Tinuro din niya kung paano yung pagsakay, sakayan, pag bus naman yung sasakyan. So at least, That's good. tapos sabi ng mga comment, talaga si Judy Ann marunong commute. Talaga si Hindi, Juday oo. marunong sumakay ng jeep. Although medyo napaisip din ako, talaga ba Juday? Oo, di ba? Ito si Egypt naman, di ba? Aircon na yan, di Kahit ba? pa, at least marunong sumakay ng Oo. public transport. Saka maganda yung tinuturuan niya yung kanyang anak Yeah. na hindi nakadepende lang sa Sasakyan. susunduin or may sasakyan. Kasi nga naman hindi niyo masabi paano kung may emergency or may biglaan. At least alam ni Johan kung paano siya makakasurvive Tama. kung nasan man siyang Yan ang tinatawag university. natin na #street smart dapat tayo. Exactly. Eh, bakit Wow. walang Ginagawa pa- namin ngayon yan ni Neo. Parang walang Nagpapakita tao. mo sa Parang, kanya, diba? parang inarkala ni Judy Ann yung buong
Bonji, mga ng tao. Silang dalawa lang. Tapos pa-picture, di ba? Yung reaction, hindi. Parang inakila tayo. Oo, dalawa lang sila. Egypt yan, di ba? Baka naman hindi na pinakita yung iba. Hindi rin, di ba? Pag Egypt, ganyan, maraming tao rin, no? Kasi nasa dulo na si Ayan Johan, po. no? Mga Pero alam kamarites, mo, may chance. nananawagan kami sa mga nakasakay o nakasabay nitong Oo, mag-ina. magpakita kayo. Pagpakita yung resibo. Huwag niyo nang basagin yung ano. Pero tama yung ako yun na din na naisip ko eh. Inarkila yung bunga doon. Oo, di ba, Egypt? Diba? Ko, yan po mga Marites, sa Lugon Chismis mula sa Marites University!